Dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Pag sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na pang yung president. Ano daw? And yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, Alam niyo po, ang gusto yata, ako na mag-aano sa iyo, magwe-weigh sa iyo, BP. Ang gusto mo yatang sabihin, yung, so kumbaga parang, ano ba pinaka best word para doon? Yung pagpunta niya doon sa Mautog. Tapos nagsisisigaw. Kasi sabi niya, sumusuporta siya sa gobyerno eh. Nakasuporta siya kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Tapos makikita mo, no? Ikaw asawa ka ng presidente, makikita mo yung nagsasabi sa inyo, nakasuporta ako sa inyo. Sumusuporta ako sa gobyerno ng Pilipinas. Makita mo nandoon. Pumunta at sumusuporta doon sa ano ni Kibuloy. Doon sa 7 days rally ni Kibuloy. Di ba? Ano sinisigaw doon? Bangag, bangag, bangag. May pruweba? Wala, wala, wala. Oh. Siyempre, magdadamdam yung tao. Di ba? Iniisip nun, saglit lang, pinaplastic ako nitong tao na ito Di ba? Saglit lang. Hindi pala totoo yung sinasabi sa akin itong mga ito na nakasuporta sila sa amin. Nandun Hindi man siya umakyat sa entablado, mga kababayan, pero yung presensya na ng pagpunta niya doon, ibig sabihin, pagsuporta na po yun doon sa rapist, di umano. Ay, Kebs, sana pinapanood kayo dyan. Hinahayaan kayong manood ng mga vlog dyan sa Oblo. Kamusta ka na ba dyan? Balita ko, gusto mo daw hospital arrest na naman Anyway, tuloy ho natin. wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if we cannot make it through a popular vote, he'll just do the charter change and run as prime minister. Yes, kahit Satellite Office of OBP, mga kababayan. Mawawala daw yung satellite office ng OBP, yung iba doon, dahil nga daw po nabawasan ang budget. From 2 billion na hinihingi nila, naging 733 million, mga kababayan. Baka kaya doon magbabawas sa satellite ng OBP. Kasi ayaw magbawas doon sa mga advisor na 100 million. ako, nasisayangan din ako sa effort nila Doc Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko karamihan sa kanila, mga lang talaga, mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magservisyo. Now I know. Alam ko na kung bakit ayaw pumunta ni BP Sara doon sa Congress. Kasi sa Congress, malalalim yung mga tanong. Dito, sa press conference niya, walang masyadong tanong. Ano po? Sa taong bayan. Nasasayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City nung mayor ako na kailangan talaga ng iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag namin sa Davao City, district offices. Kailangan pala yun. Bakit doon po kayo babawas? Di ba? Bakit hindi bumawas doon sa sinabi ng Kongreso at Senado na sobra o mas madami o 100 million yung gagastusin para doon sa mga advisor? Bakit hindi tanggalin yung mga dodoble doon sa trabaho ng mga DSWD? Yun po yun, mga boss, no? Kasi ang mangyayari ho dito, mga kababayan, kapag nahawakan na nila yung budget, sila na din po ang magdedesisyon kung ano yung aalisin nila, kung saan nila ikakat. No? Biruin mo, laki ng binawas. At nagkasundo po ang Kongreso at Senado dyan, mga kababayan. Nagkasundo po ang Kongreso at Senado
na 733 million lang ang sapat at dapat na pondo ng Office of the Vice President. Kailangan nyo pala yung mga satellite. Ba't doon kayo babawas? Bakit hindi na lang doon sa mga ano tawag ito? Advisors at doon sa dodoble. Kasi nandyan na ang DSWD. Nandyan na yung ibang mga ahensya para gampanan yung kanilang tungkulin. O, yung sa inyo, pang doble na lang daw. Sabi tuloy ni Tagayun TV, ayaw niyang gisahin siya ni Congressman Luistro at Congresswoman Luistro at Garin. Napakatalinong Congresswoman. Ginagamit pa yung pangkaraniwang empleyado sa paawa effect. Ang galing nilang mambaliktad, sabi ni Ma'am Lori Mamawag. Tuloy. Divided into 11 districts and Davao City. One district office per district. Political district, we call it. Nakikita ko kasi marami talagang mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang initiative na pumunta O yun naman pala. Eh di dapat sa iba magbawas. Huwag niyong bawasan yan. kung nasaan. Hindi, kasi baka iniisip ni BP Sara, oy naku, ito alam ng taong bayan, kailangan to para mapalapit sa Office of the Vice President Pero sasabihin ko na lang sa aking press conference na, ito yung mababawas namin kasi binawasan yung budget namin. So nagpapaawa po. Parang ang sisi, ang masisisi ho, yung Congress at yung Senado. O kasi kayo binawasan nyo yung budget nyo Kaya ngayon, hindi makapag-perform na maayos at mababawasan pa yung mga satellite ng OBP. O, di ho ba? Baka pamumulitika lang din po yan, madam. Yung sentro. So, yes, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll... Akala ko, sinabi ni BP Sara, kahit zero ang ibigay sa kanilang budget, makakapagtrabaho sila ng maayos. Narinig ko yun Di ba? Kahit zero ang ibigay sa aming budget, makakapagtrabaho kami ng maayos. Narinig ko yun, mga bossing. Bakit ito, halos ilang milyon ang nabawas, hindi na, parang madami na silang ikakat. Doon sa sinasabi nilang, kailangan pa ng taong bayan. Bakit hindi doon sa mga doble-doble o dodoble sa trabaho ng DSWD at etc. na mga ahensya? Paawa pa sa magpakailan ka man pumunta. work around it and see what projects we still can do by January 2025. Are you eyeing the presidency in 2020? Ayan. Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung Hindi ho ako naniniwala dyan, mga bossing. Ngayon, wala pa. Kasi ang daming hindi nasasagot. Kapag ka medyo lumabnaw na ang pagkakataon at okay na uulit, saka lang sasabihin. Ngayon, wala. Mahirap po magsalita Ang isasagot talaga ng sambayan ng Pilipino dyan, wala. Hindi ka namin iboboto. Hanggat hindi ka sumasagot dun sa mga katanungan sa iyo. Di ba? Kailan daw magdedesisyon para sa pagka-presidente? bumaba ako sa 2028, and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 will be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. May Ayun. pare-pareho December 2026 daw po, mga bossing, tatakbo. Bakit daw travel leave ng OBP na executive? may travel order, lahat ng mga officials ng OIP yung sinusubpina on the day of the hearing. Ang Yan pakisip po yung mga pinapatawag po, yung mga sinabpina doon sa Kongreso, ibang klase. Nagkasabay-sabay. Bakit daw po hindi makapunta, mga kababayan, sa Kongreso? niya daw, merong malicious intent na ipag-issue ng travel order. That is not true. In-explain ko na kanina, walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November 89th anniversary. May 89th anniversary naman pala sila, mga kababayan. No? Kesa doon sa
sagutin ang sambayan ng Pilipino. Mark, bakit sambayan ng Pilipino? Congress lang naman ang nagpapatawag, no? Yung committee ng good governance lang ang nagpapatawag. Bakit sambayan ng Pilipino? Ako ho kasi mga bossing, naniniwala po ako na yung mga katanungan po ng mga kongresista nun, hindi nila pansariling katanungan. Kaya nga po nila, no, inilalabas ng live upang makita natin, mga bossing, yung nangyayari sa ating bayan, yung nangyayari sa pondo ng ating bayan, kung saan napupunta yung mga ibinabayad nating tax na ikinakaltas sa atin buwan-buwan. Yun po yun, mga bossing. Kaya lang, meron po kasi silang anniversary. Huwag niyo pilitin. Ano? Una yon, kesa doon sa pagsagot sa atin. Kahit na kahit na mapadala na sila ng sabpina, anniversary pa din muna. No, Ma'am Cor Salcedo, channel, shoutout sa inyo, at kay Ma'am Lori Mamawag at kay kabayan ko, kapatid ko. Sa November 15. Lahat Oh. kami, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu Oh, at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga preparing. baka trip lang mang away. Ano ho, ay madam, may tatanong ako sa inyo. Kasi po, madam, madaming nagtatanong, sabi baka daw po kayo si Mary Grace Piatos. Ano? Baka kayo daw po si Mary Grace Piatos. At meron pa nga pong mga ilang kumbaga, mga grupo na nagsasabi, magbibigay ako ng 100,000 kung sino man ang makahanap kay Mary Grace Piatos. Kasi po, ang iniisip ng mamamayang Pilipino, kathang isip lang daw. At hindi tunay na totoong tao, hindi totoong tao si Mary Grace Piatos. Tanong ko lang po, ma'am, baka kayo po yun, no? Kaya nga po, naku, no. Ano ba to? Mary Grace Piatos versus First Lady Lisa Marcos? Tanong lang po, kasi kami ho, hindi namin alam talaga kung sino si Mary Grace Piatos Kung totoo bang tao talaga yun For possible typhoon sa December kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even Awa naman pala mga taga Mindanao, magpapasko, no? Binabagyo. December na i-experience. Padalas ba yun? O minsan-minsanan lang? nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako. December lagi ang Mindanao na bagyo. And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila, yung isa Bukidnon ng area. Thanksgiving at anniversary. Mamaya na kayo, quad ko. Mamaya na kayo, sambayan ng Pilipino. O sa January na lang kayo, sambayan ng Pilipino. Busy kami sa Thanksgiving at busy kami sa anniversary. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from Hirap. our Ang hirap ipaliwanag, mga kababayan, kung bakit sila busy. 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. May mga celebration pala sila, mga boss. Bakit naman tayong mamamayang Pilipino, pinipilit nating umattend sila doon sa hearing? May celebration sila, wag nating gambalain. Pagkatapos po ng celebration, madam, ano na po ang gagawin? Pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. To get on qualities. So it's your Yes, ma'am. Sinabi niya po, mga kababayan, kasama po doon, no? Na, kumbaga, sa January na lang daw po sila makikipag-away. Mga bossing. Sa January na lang daw po sila makikipag-away. Iniisip ko, ano kaya yun? Mary Grace Piatos versus First Lady Lisa Marcos or versus Martin Romualdez. Sabi ni Jordan G, yan ang puro party talaga.
Anyway, mga kababayan, 55 minutos na din po tayo nagtatalakayan dito, mga bossing. Oh, may nakita ko isang grupo, sabi nila, nag-o-offer. Kung sino man na makakahanap kay Mary Grace Piatos, merong 100 libong pisong matatanggap na pabuya. Ayan. Ang tanong natin, ito kaya, si BP Sara kaya, si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Muli ho, mga boss chief amo sir, no? Ulitin ko sabi ng BP, meron muna silang anniversary at merong mga Thanksgiving kaya hindi nakaka-attend doon sa committee, doon sa mga pagdinig. Okay? Maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga kababayan.